Kinumpirma ng pamunuan ng IDF na naranasan nila ang pinakamadugong araw simula nang umatake sila sa Gaza dahil 24 na mga sundalong Israelis ang napatay sa loob lamang ng isang araw nitong January 24. 21 sa kanila ay pawang mga reservist at 3 naman ay mga full-time na sundalo. Paano ito nangyari? At totoo bang nahihirapan na ang IDF na supilin ng Hamas? Na-underestimate nga ba ng pamunuan ni Benjamin Netanyahu ang kakayanan ng grupong Hamas na lumaban? Samantala, US naglaglag ng bomba sa ilang bahagi ng Iraq na ikinasawi ng 2 tao samantalang sumali na rin sa guluhan ang Turkey at Pakistan. Hindi na ba talaga maaawat ang tuluyang paglawak ng malakihang gulo sa buong Middle East na nagugat lamang sa pagsugod ng Hamas sa Israel? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Ayon sa isang official statement ni IDF spokesman Daniel Hagari, napuruhan ng 19 na sundalo ng sumabog ang mga bomba na sila rin mismo ang nagtanim sa 2 gusali na kanilang balak i-demolish. Habang ginagawa ng mga sundalo ang isang clearing operation, naglagay sila ng mga explosive devices at landmines sa 2 gusali na balak nilang sirain nang biglang nagpaulan ng rocket-propelled grenade o RPG mula sa isang surprise attack ang mga puwersa ng Hamas na siyang nag-trigger ng sunod-sunod at malakihang pagsabog. Nag-collapse di umano ang unang gusali at sinundan ng pangalawa. At dahil nasa loob ng gusali ang mga sundalo, sa kasamaang palad, 19 sa kanila ang naipit na sanhi ng kanilang pagkamatay. Isa namang RPG ang tumama sa tangke na nakaparada sa labas ng gusali kaya sumabog ito at napatay naman doon ang isang tank commander at isa pang sundalo. Kaya umabot sa 21 ang agad na nasawi sa sandaling yun. Bago pa mangyari ang insidente, 3 namang sundalo ang binawian ng buhay sa isang hiwalay na pag-atake ng mga Hamas militants sa southern Gaza. O suma total, 24 na sundalo ang nasawi sa loob ng isang araw. Aabot na di umano sa 221 ng mga sundalo ng Israel ang napatay simula noong October 7 nang umatake ang Hamas sa loob ng Israel at nandukot ng mga sibilyan at ang iba ay nasa kamay pa rin nila hanggang ngayon. Sa parehas din na araw ng January 24 ay ikinasa ng Israel ang pinakamalaking opensiba sa taong ito upang tuluyan ng makontrol ang bayan ng Khan Yunis sa Gaza. Tinarget di umano nila ang lugar na ito dahil naniniwala sila na ito ay isang strategic na stronghold ng Hamas na kapag nakuha nila ay malaking pagkapilay sa naturang grupo. At dagdag pa ng IDF spokesman ay dose-dose ng Hamas fighters ang kanilang napuruhan nung araw ring yun na nasawi ang maraming IDF soldiers. Dagdag pa ni Hagari na napapaligiran na nila ngayon at kontrolado na ng puwersa nila ang buong lugar. Ngunit aminado siya na medyo nahihirapan sila dahil sa dami ng sibilyang nakatira sa lugar. Alam naman nila na isang stratehiya ng Hamas ay humalo sa mga sibilyan kaya hirap ang IDF na sila ay tuluyang puksain. Ngunit umalarma dito ang UN at ibang Arab countries dahil ang Khan Yunis ay malapit sa mga civilian shelters ng mga taong nawalan ng tirahan dahil sa pagbubomba ng Israel at sa ginawa nilang full-scale na operasyon sa Khan Yunis ay baka madamay na naman ang mga shelters na ito. Nagpahayag ang Gaza Health Ministry na mahigit 25,000 na ang bilang ng mga namatay na sibilyan at 63,000 naman ang injured, hindi pa kasama dyan ang di mabilang na halaga ng mga ari-arian na nasira dahil sa walang tigil na bombings ng Israeli Air Force. Samantala, matinding political pressure ngayon ang kinakaharap ni Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil hati ang mga publiko at sibilyan ng Israel sa usapin kung dapat na nga bang itigil ang operasyon nila sa Gaza. Ayon sa kanyang binigay na statement, ang pagkamatay raw ng maraming sundalong ito ay ang isa sa pinakamasakit at mahirap na araw simula nang inumpisahan nila ang operasyon laban sa Hamas. Nagluluksa ako para sa ating mga bayani at nakikiramay ako sa mga kaanak ng mga yumaong bayani ng Israel ayon kay Netanyahu at isang investigasyon raw ang gagawin ng IDF kung bakit ito nangyari. Talaga bang nananalo ang Israel laban sa Hamas o nahihirapan na sila dito sa kabila ng mga personnel at resources na ibinuhos nila sa gera sa Gaza? Kapag pinagbabasihan ng mga pahayag ng Israel, dahan-dahan ngunit tagumpay raw nilang nadidismantle ang military infrastructure ng Hamas. Ngunit ayon sa isang US military expert, bagamat may katotohanan ito, hindi pa rin daw ito sapat upang masabing natatalo na ng IDF ang Hamas. At habang tumatagal raw ang gera, ay paliit ng paliit ang tsansa ng Israel na makamit ang ultimate goal nito na tuluyang mawala ang kakayahan ng Hamas na umataking muli. Dagdag pa ng retired US Army Lieutenant General Michael Nagata. Ang obserbasyon raw na ito ay base sa kanyang karanasan bilang ulo ng Special Operations ng US sa Middle East sa Iraq at Afghanistan.
Limited success ay ang dalawang salitang kanyang sinabi sa sitwasyon ng operasyon ng Israel kontra Hamas. Marahil nga ay na-underestimate ng Israeli leadership ang kapasidad ng Hamas na pumalag dahil hanggang ngayon nananatili pa rin buhay at di nila mahuli-huli ang leader nito na si Yahya Sinwar. Hanggang ngayon, hawak pa rin ng Hamas ang dose-dosenang hostages at hawak pa rin nila ang otoridad sa buong Gaza sa kabila ng pangako ng Israel na tatanggalan nila ng kapangyarihan ng Hamas sa nasabing lugar. Sa kabilang banda, 2 lugar sa loob ng Iraq ang di umano ay binomba ng Estados Unidos matapos masugatan ng ilang sundalo na nakabase sa Western Iraq dahil sa ballistic missiles at rockets na tumama sa kanilang kampo. Ayon sa isang Iraqi official, tinarget di umano ng US airstrikes na ito ang isang brigada ng Kataib Hezbollah Militia Group at Hashed al-Sha'abi Group na suportado ng Iran na siyang tinuturong may pakana sa missile strike sa US military base. Ang naging target ng US retaliation ay mga lugar ng Jerf al-Sakhir sa timog ng Baghdad at ang Al-Qaim area na nasa border ng Syria at Iraq. 2 di umano sa mga kasapi ng grupo ang napuruhan sa pag-atake ng US. Ayon kay US Defense Secretary Lloyd Austin, simula noong October 2023, umaabot na sa 150 attacks ang ginawa laban sa kanila ng mga Iranian-supported groups sa iba't ibang bahagi ng Middle East maging sa Red Sea. Dahil dito, umaalarma ang Iraqi National Security Advisor na si Qasim al-Araji at ayon sa kanya ay tahasan raw itong paglabag sa sovereignty ng Iraq at imbis na makatulong pa ay lalo pa raw ng gatong ang US sa magulo ng sitwasyon sa Middle East. Ang mas dapat daw inaatupag ng US ay i-pressure ang Israel na tigilan na ang pagsugod sa Gaza imbis na unahin ang pagbobomba sa loob ng Iraq. Ngunit ayon naman sa US ay karapatan nilang mag-retaliate dahil ang mga militanteng grupo ang unang umatake sa kanila. Hanggang ngayon ay mayroon pang 2,500 US troops na nakaistasyon sa loob ng Iraq at 900 naman ang nananatili pa sa Syria. Nitong isang araw lang ay nagpakawala ng drone na supplied ng Iran ang Kataib Hezbollah Militia Group sa Ain al-Assad military base ng US na nasa loob din ng Iraq. Ngunit ito ay na-intercept agad. Ito raw ay ginawa ng grupo bilang suporta sa Hamas at bilang ganti sa mga napatay na Iranian military advisors sa Damascus, Syria kamakailan lang. Habang patuloy ang suporta ng Iran sa Hamas sa pamamagitan ng mga armas, pera at teknolohiya, sadyang mahihirapan ng Israel na tuluyang pulbusin ang naturang grupo. Kahit sa kabi-kabila nilang mga airstrikes at pag-target sa mga leader nito sa iba't ibang panig ng mundo, nababawasan man ay patuloy pa rin ang Hamas sa kanilang counter-attacks laban sa Jewish state ng Israel. Katulad na lamang nung panahong iniipon pa ng Israel ang kanilang pinakamalupit na special forces upang masakote ang mga shipment ng armas at gamit mula sa Iran upang magamit ng Hamas. Panoorin ninyo ang nakakabilib at maaksyong operasyon na ito na tinaguri ang isa sa pinaka-successful na military operations sa kasaysayan ng Israel. Noong 80s at 90s, patuloy pa rin ang pagsulpot ng mga militanteng grupo na may balak na masama sa naturang bansa, tulad na lang ng pagsulpot ng Hamas at ang hangad nitong burahin ng Israel sa mapa. At isa sa mga hakbang ng Israel noon upang pigilan ang paghahasik ng lagim ng naturang grupo ay ang pagpigil sa supply ng armas at kagamitan na dumarating sa kanila sa pamamagitan ng pag-i-smuggle nito mula sa ibang bansa, partikular na ang Iran. Taong 2002, isang maliit na cargo ship ang naglalayag sa gitna ng rumaragasang tubig habang mayroong mabilis na namumuong sama ng panahon dala ng isang malakas na bagyo sa kalagitnaan ng Red Sea. Sa puntong ito, kahit na mayroong layong 500 kilometers ang naturang cargo ship mula sa bansang Israel, inilunsad ng nasabing bansa ang isang delikado, sensitibo at mapanganib na misyong may codename na Operation Noah's Ark upang pigilan ang nasabing cargo ship na may padala ang mga smuggled na armas panggera na lula nito. At para isagawa ang naturang sikreto ngunit mapusok na operasyong ito, ipinadala ng Israel ang kanilang highly trained, highly skilled at tinaguri ang sarili nilang Navy SEALs upang masiguro ang tagumpay ng nasabing misyon. At yun ay ang mabangis na unit ng kanilang salatahang lakas na Shayetet 13. Isang taon bago pa man naplano at nailunsad ang nasabing operasyon noong 2001 sa kaliwat kanang tensyong malubhang namumuo sa Israel dahil sa mga pag-ataking pinangungunahan ng PLO o Palestine Liberation Organization. Naging mas lalong talamak ang mga terror attacks dahil sa pakikisawsaw ng mga teroristang grupo sa sigalot tulad na lamang ng grupong Hamas at Fatah na nagsanib puwersa pa sa ilalim ng liderato ni Yasser Arafat, isang political leader sa Palestinian at chairman ng PLO mula 1969 hanggang 2004.
Tulad ng mga lider ng ibang mga militanteng grupo, kapayapaan at kalayaan ang advokasya ni Yasser sa tuwing nasa harap siya ng mga mata at lente ng publiko. Ngunit sa likod ng kanyang mga matatamis na salita, hindi maitatangking taliwas ang kanyang kaparaanan sa kanyang sinasabi. Sa katunayan, sa ilalim ng kanyang liderato, pinromote niya ang paggamit ng dahas at paghahasik ng lagim sa pamamagitan ng pagpapatay sa mga inosenteng sibilyan ng Israel. At ayon mismo kay Yasser sa isang talumpating kanyang binigay, iisa lamang daw ang planong masunod at yun ay ang plano ng Palestine sa ilalim ng kanyang pamumuno sa PLO. At habang tumataas ang tensyon sa pagitan ng Israel at PLO sa mga oras na ito, samot-saring pag-i-smuggle din ng iba't ibang terrorist groups ang nagaganap sa palibot ng Israel, partikular na sa rehiyon ng Gaza at West Bank, dahil ano pang lalong mag-igting ang bansa pagdating sa kanilang puwersa militar sa ngalan ng kapayapaan at seguridad. Bilang halimbawa ng talamak na gawain ito, kahon-kahong mga armas mula Lebanon ang iligal na binababa sa mga daungan sa Gaza na napapasakamay agad ng mga Hamas terrorists bago pa man ma-intercept ang impormasyong iyon ng Israel. Bagamat huli na, ayon naman sa kanilang mga nakakalap, malaki ang posibilidad na ang nagsusupply ng mga iligal na armas ay ang Iranian Islamic Revolutionary Guards, habang ang PLO naman ang nagpa-fund at nag-i-smuggle ng mga ito sa mga teroristang grupong kanilang kaalyado upang labanan ang bansang Israel. At dahil sa koneksyong kanilang napagtagpi-tagpi mula sa puwersa ng Iran, PLO, Hamas at Fatah, naalarma ang Israel at naglunsad ng malakihang operasyon upang madiskaril ang pagsuplay ng armas sa kanilang mga kalaban at tuluyang mapahina ang puwersa ng kanilang mga organisasyong kinakaharap. Sa mga unang yugto ng operasyon, isang malaking ebidensya at koneksyon ng kanilang natunton mula sa isang lumang cargo ship na nakadaong sa isang port sa Lebanon. Ayon sa report, isang cargo vessel na may dating pangalang Rim K ay inirehistro sa bagong pangalan na Karain A. Sa unang tingin, tila hindi naman bago ang pagre-rename sa oras ng pagre-renovate ng isang cargo vessel. Ngunit nang tingnan ng mga dokumento, tumaas ang kilay ng mga operatiba ng Israel sa kanilang napag-alaman. Ang pagmamayari ng Karain A ay nalipat sa PLO dahil ano pang uminit sa mata ng Israel ang naturang sasakyang pandagat. Agad na kumilos ang Israeli Defense Forces o IDF upang i-track down ang paglalayag ng Karain A. At sa kanilang pagmamanman, na-diskubre ng ahensya na papunta ito sa isang daungan sa bansang Dubai na malapit sa isang islang pagmamayari ng Iran. Ayon sa isang intelligence gathering methods sa isinagawa ng IDF, na pag-alaman at nakumpirma nila na ang Karain A ay sangkot sa pag-i-smuggle ng mga bala at armas papuntang Gaza. Dahil sa konkreto at solidong impormasyon na ito, agad na nagsagawa ng masusing stratehiya at pagpaplano ang IDF sa kung paano ipaparalisa ang operasyon ng naturang cargo ship na nagsusupply ng armas bago pa man mapasakamay ang naturang cargo sa kanilang mga kalaban. At sa binubuong operasyon ng IDF, napag-isipan ng ahensya na hindi lamang boat-based assault ang gagawin ng unit na ipapadala upang i-intercept ang cargo ship sa daan nito, kundi may gagawin ring pagrarapel mula sa mga helicopter pababa sa deck ng cargo ship upang masiguradong mayroong wastong numero at backup ang unit na lulusob sa operasyon. Bagamat ang nasabing pagrarapel pababa ng helicopter patungong deck ng barko ay bago sa kanila dahil hindi pa yun nagagawa ng anumang naunang operasyon nila, pinilit pa rin ng ahensya na yun ang best approach na kanilang gagawin sa kanilang paglungsad ng Operation Noah's Ark noong January 4, 2002. Eksaktong 3:34 ng madaling araw, inilunsad ang operasyon sa may layong 500 kilometers mula sa bansang Israel. Dalawang maliliit na speedboats lula ng mabangis na unit ng IDF na Shayetet 13 ang bumuntot sa Karain A sa di kalayuan habang binabaybay ang Red Sea patungong Suez Canal. Sa kanilang tahimik na pag-approach sa magkabilang gilid ng cargo ship, mabilis na kumilos sa mga operatiba at sumampa sa barko. Tahimik at mabilis nilang napasuko at nahuli ang dalawang gwardya na walang kamuang-muang na isa sa pinakamalakas na military power sa mundo, ang nasa kanilang bakura na pala. Matapos ang paghuli sa dalawang lookout, mabilis at tahimik rin silang umadvance sa bridge ng barko kung saan nagbigay na rin ng signal ang unit sa kanilang mga kasamahan sa himpapawid. Ilang sandali pa, mabilis na nag-swoop in ng mga helicopter sa deck ng barko upang makapagrapel ang mga sundalo pababa. Sa isang iglap, nasa tinatayang 45 hanggang 50 ang highly trained na sundalo mula Shayetet 13. Ang mabilis na sinwipe ang kabuuan ng Karain A. 25 sa mga ito ay galing sa dagat at mahigit 20 sa mga ito ay galing sa himpapawid. Sa pamamagitan ng element of surprise at nakakapanlulang puwersa, na-capture ang kabuuan ng Karain A nang wala man lang isang putok ng baril na narinig mula sa naturang barko. Ngunit hindi pa natatapos ang misyon sa pagpapasuko at paghinto ng smuggling operation ng Karain A.
Isa rin sa primary objective ng Operation Noah's Ark ay ang paglocate at pagkumpiska ng mga illegal na armas na nakakubli sa loob mismo ng cargo vessel. Bagamat sa kanilang pagsusuri ay tumambad ang libo-libong boxes ng mga laruan at kutson, sa ilalim ng mga yon, na-allocate ng Shiite 13 ang mga smuggled weapons at ammunitions na nagkakahalaga sa aabot sa $15 million. Ayon sa masusing pag-aaral ng IDF, sa oras daw na umabot ng mga armas na ito sa Gaza, siguradong mapapasakamay agad ito ng Hamas at tiyak na gagamitin ito laban sa kanila. Kung sa West Bank naman daw ang delivery ng mga nasabing smuggled weapons, maaaring maging primary target raw ng mga terorista ang Ben Gurion International Airport sa Tel Aviv at mga karatig lugar nito. Napag-alaman din sa pag-aaral na nagkaroon ng extra stop ang Karain A sa Dubai kung saan nagdagdag ng kargo ang barko mula sa Islamic Revolutionary Guard ng Iran na plano sanang mapasakamay at ipamahagi ng mga terrorist groups ang mga armas na nakapalibot sa bansang Israel. Kaya naman tinuturing ng malaking tagumpay ng Israel ang Operation Noah's Ark sa ngalan ng intelligence gathering dahil sa pagsupil nito sa ugnayan na si Yasser Arafat, Iran at mga terrorist organizations. Patunay lamang mga kwentong ito sa kakayahan ng Israel na tumarget ng kalaban kahit saan mang panig ng mundo. Kaya nag-aalangan rin ang ibang mga grupo na kakampi sa Hamas na maglungsad ng all-out offensive laban sa Israel, partikular na ang mga militante sa Syria, Lebanon at maging sa Iran. Dahil alam nila na hindi titigil ang Israel hanggang man-neutralize ang sinumang tao, grupo o maging kalabang bansa. Ngunit ayon sa mga eksperto sa Middle East, mas okay na ito para hindi na kumalat ang mas malaking gera sa buong rehiyon. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.